What is up mga kon? Wala tayong fishing ngayon dahil medyo masama panahon. Ayun o, lakas ng hangin. Papakita ko sa inyong video ngayon is yung ating rig ng ating kayak. Marami rin kasing nagre-request nito eh. So ayan, pakita ko sa inyo yung ating kayak. Nakabalot pa. So buksan natin yan. Tapos kabit natin lahat ng accessories niya. Alright. Bago ang lahat, ang brand ng ating kayak is Hobie. Ang model niya is Mirage Passport 12.0. Isa siya sa mga basic fishing kayaks ng Hobie compared sa mga premium models. Yan, ikabit na natin ang mga accessories ng ating kayak. Yan ang ating Mirage pedal drive. Yan ang nagpropel sa ating kayak para umandar. Ayan, tanggalin na natin yung cassette. Alright. Ayan, para lang tayo nagbabike nyan. Okay, sunod, ikabit naman natin ang ating camera boom. Ayan, kung saan nakalagay yung ating GoPro habang tayo nag-fishing. Yan naman naka-attach sa ating Starport HD tsaka mini port. Meron tayong apat dyan, lahat dyan from Railblaza. Isunod naman natin yung ating upuan. Yan yung ating suspended aluminum mesh frame sheet ng Hobie. Ay, position lang natin siya. Tapos ikabit natin yung kanyang lanyard magkabilang gilid. Tapos sa likod meron yan locking system para hindi siya matanggal. Sa bandang gitna naman nandyan yung ating twist and seal hatch. Diyan ko naman nilalagay yung ibang gamit ko sa fishing like lures, tsaka yung mga ibang gamit na hindi pwede mabasa. Sunod naman natin yung pinaka-importante, yung ating fish finder. Ayan, yung ating Garmin Striker Vivid 4CV. Napaka-importante niya mga kon. Kabit lang natin yan sa ating mini port. Yan, from Railblaza uli yan. Tapos, isa pang ikakabit natin dyan, yung ating extra rod holder sa unahan. Yan, from Railblaza uli yan mga kon. Tapos meron siyang extender para hindi sumasayad yung rod sa ating tuhod. Nandyan yan para support lang, para may malagyan ng rod pag hindi ginagamit sa unahan. Sunod yung ating battery. Ayan, para mag-power sa ating fish finder tsaka sa ating live well. Alright, ilagay lang natin dyan sa likod. Ito ko siya pinipesto. Ang container niya is plastic lang para protection lang sa tubig. Kasi minsan pag nasa laot tayo, hindi may iwasan yung mga splash. So ayaw nating mabasa yung ating battery. Yan yung kanyang power cable. Ikakabit lang natin yung kanyang terminals papunta doon sa ating fish finder monitor. Maliit lang yung battery natin kasi fish finder lang naman saka live well. Saka na ako mag-upgrade pag meron na akong trolling motor. Yun, kailangan ng mas malaking battery. Ayan naman yung ating cable para sa ating transducer na nakakabit na sa ilalim ng ating kayak. Doon sa kanyang transducer cavity. Hindi ko na na-videoan yan. Ayan, ikabit na natin yung kanyang power cable sa likod ng monitor. Dalawa yan. Yung isa para sa power, yung isa para naman doon sa transducer. Napaka-importante nitong fish finder mga kon, kasi bukod sa nakikita mo yung structure sa ilalim, makikita mo yung lalim ng tubig. Meron din siyang GPS. Ayan, so i-power na natin. Pero nakalimutan ko, low bat pala yung battery natin dito. Wala palang charge. Na-drain nung last na gamit natin. Kaya hindi niyo makikita kung paano mag-on yung ating fish finder. Walang charge. Sunod naman natin yung ating DIY live well. Ayan. Napakamahal kasi ng live well ng Hobie mga kon. Hindi natin kaya yun. Kaya gumawa tayo ng ating sarili.
Salamat din sa mga tropa natin sa kayak. Sila Sir Jeff, sila Sir Rolly, Sir Oliver. Yan, sa pag-share ng kanilang mga knowledge sa setup. Sa collective effort na rin sa pag-research natin sa YouTube para mabuo natin yung ating live well. Yan, dyan natin nilalagay yung ating mga huling talakitok na pamain natin to make sure na hindi sila mamamatay while we are fishing. May separate akong video dyan na gagawin kung paano ko nabuo yan. So ayan, tinatali ko yan sa likod para hindi siya malaglag pagka magalaw yung tubig natin. Alright. Ang kanyang pump, ayan, igabit din natin. Yan naman ay Atwood Tsunami 500. Yan yung kanyang aerator pump. So ikabit lang natin. Naka-sok-sok yan doon sa ilalim. Meron diyang scupper hole. Doon siya sumisipsip ng tubig. Tapos ipapump niya papunta doon sa loob ng tank. Yung tank pala natin ginawa dyan is cooler lang yan. 20 liters capacity. Naka-set up na yan para dyan sa ating live well. Kasama na yung mga tubo na yan pag bumili ka ng yung Atwood na pump. So sa kabilang gilid naman, tingnan natin. Nandun naman yung outlet ng tubig galing sa ating tank. So yung excess water, kasi mapupuno yan, doon naman ang labasan ng tubig. Yung wiring natin medyo magulo pa. Hindi pa natin pinipulido yan. Ayan, kung makikita nyo, yung battery case natin, binutasan ko lang yan. Diyan ko pinapadaan yung wire. Okay din naman, hindi siya pinapasok ng tubig. Ayan, yung battery pala natin mga kaon is 12 volts, 9 amperes or 7 amperes yata yan. Maliit lang para i-power yung ating live well, saka yung ating fish finder. May balak ako magdagdag ng battery dyan mga kaon, para independently meron silang sariling battery, para kahit maghapon na fishing, kayang-kaya niya. Kung mapapansin nyo, hindi pa masyadong pulido yung wiring natin kasi hindi pa naman final yan. Tsaka ayokong magbutas kasi sa aking kayak. Functional naman lahat. Ayan, yan ang switch natin sa live well. At nami-meet naman niya yung requirements natin sa ating fishing adventures. Nikabit naman natin yung ating mga rods. Alright. Meron tayong tatlong rod holder sa likod ng live well. Ayan, maximum 5 rods ang kaya nating dalhin. Depende na lang sa'yo kung anong mga setup ang dadalhin mo. Depende sa fishing style na gagawin. Alright. Ang kagandahan dito mga kaon, dahil nahihilig tayo sa trolling, ayan, meron tayong dalawang trolling rods sa kanan at kaliwa. Okay, yung ginawa kong rod holder dyan, from the original na rod holder ng Hobie, in-extend ko lang pataas, tapos naka-slant para hindi siya magsabit sa likod pag nagtutrolling tayo ng dalawang lures or live bait. Alright, so that's pretty much it, yung basic setup natin tsaka rig ng ating fishing kayak. So kung meron kayong mga suggestions or merong hindi tama sa mga nabanggit ko, comment down below lang mga kawan. So ayan, ilagay na natin yung ating Mirage Drive sa kanyang hatch. Alright, so yun, yan ang final rig ng ating kayak. So let's have a final look sa lahat ng installations na ginawa natin sa ating fishing kayak. For the record nga pala mga kaon, yung kayak natin is for saltwater fishing application. So ginagamit ko siya sa dagat. Kung nagbabalak kayong bumili or mag-setup ng sarili nyo, pwede nyo itong gawing reference. Basic lang naman ito. Pero kung meron kayong alam na mas maganda at magandang setup or installations, pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section sa baba. Okay, finally, pinaka-importante, pag nagkakayak tayo mga kaon, always stay safe.
Huwag natin kalimutang mag-check ng weather forecast bago tayo lumaot. At huwag din natin kalimutang magdala ng ating life vest. Ayan, salamat sa inyong panonood mga kawan. Sana may natutunan kayo at na-inspire kayo sa ating video ngayon. Huwag natin kalimutang suportahan ang ating YouTube channel. At kung may mga katanungan kayo, pwede nyo akong i-contact sa ating Facebook page. Masasagot ko yung inyong mga katanungan doon. Hanggat kaya ko, sasagutin ko yan. Alright, thank you mga kawan. Let's go!